Ang bawat yabag ni Bulat sa tuyong lupa ng Baryo Malindig ay tila isang hatol ng kamatayan. Suot ang kanyang lumang fatig, nakubas na ang kulay, at bitbit ang isang M16 rifle na tanging alaala niya mula sa serbisyo. Hindi siya naparoon para sa kapayapaan. Naroon siya para sa pagtutuos. 30 taon na ang nakalilipas nang huling masilayan ni Bulat ang mga puno ng balete sa baryong to. Nooy isa lamang siyang bata. Nagtatago sa ilalim ng papag habang pinapanood ang isang aninong may mahahabang kuko na kinitilang buhay ng kanyang batang asawa. Ang kababata niyang si Luningning, sa mismong gabi ng kanilang pag-iisang dibdib, sa ilalim ng tradisyon ng baryo. Ang imahe ng dumanak na dugo at ang tunog ng pagaspas ng pakpak ay naging mitya ng kanyang buhay sundalo. Naging mamamatay tao siya para sa bayan. Umaasang balang araw ay magiging sapat ang kanyang husay para pumatay ng isang halimaw. Tahimik ang baryo. Walang mga tumatahol na aso. Walang humuhuning mga kuliglig. Pagpasok ni Bulat sa sentro, sinalubong siya ng mga matang tila nagniningning sa dilim mula sa loob ng mga dampa. Hindi siya natakot. Ang galit ay isang mabisang panangga sa sindak. Sa dulo ng kalsada, hinarap siya ni Tandang Selmo, ang pinakamatanda sa baryo. "Bumalik ka, Bulat!" wika ng matanda. Ang boses ay parang pagkayas ng kawayan. "Alam namin kung bakit ka narito. Ilabas ninyo siya." Asik ni Bulat, na ang daliri ay nakakapit na sa gatilyo. "Ang aswang na pumatay kay Luningning, hindi ako aalis hanggat hindi nagiging pula ang lupang to." Ngumiti si Tandang Selmo. Ngunit hindi yun ngiti ng pangungutya. Ito ay ngiti ng pagtanggap. Bigla, sa isang iglap, ang anyo ni Selmo ay nagbago. Humaba ang kanyang mga kuko at ang kanyang balat ay naging kulay abo. Sa paligid ni Bulat, isa-isang lumabas ang mga taga-baryo. Ang magsasakang si Cardo, ang tinderang si Aling Nena. Lahat sila ay nag-anyong aswang, tiktik at manananggal. Napalibutan si Bulat. Itinaas niya ang baril, handang magpaulan ng bala. "Pindutin mo ang gatilyo, sundalo!" hamon ni Selmo. "At mapapatay mo ang mga nilalang na 30 taon nang hindi tumitikim ng laman ng tao. Kami ay mga aswang, oo. Ngunit kami ay mga aswang na mas piniling maging tao kaysa sa mga taong piniling maging demonyo." Ibinaba ni Bulat ang kanyang baril nang mapansin ng isang bagay. Walang bahid ng dugo sa kanilang mga labi. Sa halip, nakita niya ang mga bangkay ng baboy ramo at baka na maayos na tinitistis sa gilid. "Hindi kami ang pumatay kay Luningning," paliwanag ni Selmo habang bumabalik sa anyong tao. "Ang pumatay sa kanya ay ang anino, isang aswang na hinaluan ng puot ng tao. At ang aswang na yon ay hindi namin kauri. Siya ay isang alaga lamang." Dito isiniwalat ni Selmo ang malupit na katotohanan. Ang Baryo Malindig ay matagal nang balot ng sumpa. Ngunit ang mga taga-baryo ay natutong mamuhay ng payapa. Kumakain sila ng mga hayop sa gubat at umiiwas sa gulo. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, dumating si Don Miguel. Isang mayamang politiko at nagmamay-ari ng lupa na nagnanais gawing mining site ang buong bundok ng Malindig. Dahil ayaw umalis ng mga tao, gumamit si Don Miguel ng pananakot. Kinuha niya ang pinakamabangis na aswang sa labas ng baryo. Binihag yon
at ginamit bilang kanyang personal na berdugo. Sa tuwing may tumututol sa kanyang proyekto, lilitaw ang aswang at may mamamatay. Isinisisi ito sa mga taga-baryo upang magkaroon ng rason ng gobyerno na linisin ang lugar at paalisin ang mga residente. Si Luningning ang unang biktima, bulong ni Selma. Ang kanyang pamilya ang huling tumanggi na ibenta ang lupang kinatatayuan ng simbahan. Ang aswang na pumatay sa kanya ay hindi pumatay dahil sa pagkagutom, kundi dahil lamang sa utos. Sa gitna ng usapan, narinig ang malakas na ugong ng mga makina. Nagliwanag ang paligid dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga itim na SUV. Bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong. May hawak na gintong tungkod at napalilibutan ng mga armadong bodyguard. Iyon ay si Don Miguel. Totoo ba itong nakikita ko? Nagtitipon ng mga peste. Wika ni Don Miguel habang humihit-hit ng sigarilyo. At may kasama pa silang isang retiradong aso ng gobyerno, ah. Ikaw, sambit ni Bulat. Ang kanyang boses ay puno ng puot na mas matindi pa sa naramdaman niya kanina sa mga aswang. Ikaw ang pumatay sa asawa ko? Tumawa si Don Miguel. Ang lupaing to ay ginto, Bulat. Sayang naman kung titirhan lang ng mga hayop na to. Ang mga aswang, isang kagamitan lang yang mga yan. Parang baril mo. Ang kaibahan lang, ang aswang ay masunurin at hindi nagtatanong ng dahilan. Sa isang hudyat ni Don Miguel, isang dambuhalang nilalang ang lumundag mula sa bubong ng isa sa mga sasakyan. Ito ang anino, isang aswang na bulag, puno ng latay ng latigo, at tila baliw sa pagkagutom. Ito ang nilalang na pumatay kay Luningning. Ngunit sa halip na matakot, nakita ni Bulat ang sarili niya sa nilalang. Isang kasangkapan na ginamit para sa karahasan, itinapon matapos pakinabangan. Sino ang tunay na halimaw, Bulat? Sigaw ni Don Miguel. Ang mga ito na kumakain ng hilaw na karne para mabuhay? O ako na kumakatay ng buhay ng tao para yumaman? Hindi sumagot si Bulat. Sa pamamagitan ng salita, itinaas niya ang kanyang M16 at itinutok ito, hindi sa aswang, kundi sa gulong ng sasakyan ni Don Miguel at sa mga tangke ng gasol na dala ng mga tauhan nito para sunugin ang baryo. Mga kasama, sigaw ni Bulat sa mga kasamang aswang. Ngayon nyo ipakita ang inyong bangis, hindi para pumatay, kundi para protektahan ang inyong tahanan. Ang gabi ay napuno ng kaguluhan. Ang mga taga-baryo, sa kanilang anyong mga aswang, ay sumugod ng may bilis na hindi kayang sabayan ng mga bala ng mga bodyguard. Hindi sila kumakagat. Ginamit nila ang kanilang lakas para itumba ang mga sasakyan at disarmahan ang mga tauhan ni Don Miguel. Samantala, hinarap ni Bulat ang anino. Sa isang madamdaming sandali, nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Bulat ang labis na pagdurusa ng nilalang. Sa halip na gamitin ang kanyang kutsilyo, binaril ni Bulat ang kadenang nakakabit sa leeg ng aswang. Malaya ka na, bulong ni Bulat. Ang aswang na yon, sa halip na atakihin si Bulat, ay lumingon kay Don Miguel. Ang politiko na ngayon ay nanginginig sa takot at nagtatangkang tumakas ay naabutan ng kanyang sariling nilalang. Walang baril, walang pera, at walang kapangyarihan ang nakapagligtas sa kanya mula sa puot ng kanyang binihag. Nang sumikat ang araw, ang baryo Malindig ay hindi na amoy dugo. Amoy usok ito ng natupok na kasamaan. Ang mga tauhan ni Don Miguel ay nagsitakas at ang politiko ay hindi na muling nakita. Iniwan na lamang ang kanyang gintong tungkod sa putikan.
Tumayo si Bulat sa harap ng puntod ni Ningning na matagal nang natatakpan ng mga damo. Nilinis niya ito ng dahan-dahan. Lumapit si Tandang Selmo, dala ang isang mangkok ng sariwang prutas at lutong pagkain. "Aalis ka na ba, Bulat?" tanong ng matanda. Tumingin si Bulat sa paligid. Nakita niya ang mga batang aswang na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Mukhang mga normal na tao. Nakita niya ang isang komunidad na mas tapat at mas may prinsipyo kesa sa mundong iniwan niya sa syudad. "Wala na akong babalikan sa labas," sagot ni Bulat. Inilapag niya ang kanyang baril sa tabi ng puntod ni Luningning at tinabunan ito ng lupa. "Dito, alam ko kung sino ang kaaway at kung sino ang akampi. Sa labas, ang mga halimaw ay nakasuot ng mga barong at nakaupo sa malaking opisina." Sa Baryo Malindig, natutunan ng retiradong sundalo ang isang mahalagang aral. Ang anyo ng isang nilalang ay balat kayo lamang. Ang tunay na katatakutan ay hindi matatagpuan sa haba ng kuko o talas ng mga ngipin, kundi sa itim ng budhi ng isang taong handang isakripisyo ang kapwa para sa sariling pagkaganid. Mula noon, ang Baryo Malindig ay hindi na kinatatakutan bilang kuta ng mga aswang. Ito ay naging isang alamat ng isang baryo kung saan ang isang matandang sundalo at ang mga nilalang ng dilim ay nagkaisa upang bantayan ang huling hangganan ng tunay na pagkatao.